Hello guys, isang mapagpalang hapon po ulit sa ating lahat. Kayo po ay nasa munting hardin ni Sir Mio Vlogs. Sumaatin po ang kasaganahan, ang kaswerte na dulot ng taon na ito. And for today's plant video and for today's update, ay ibabahagi ko yung aking naging matagumpay na pagpaparami. This has already been 1-year-old propagation ko ng isa sa mga halaman na talagang tutulong. Sila po is nagahaltak at nag-invite ng positive energy sa ating bahay. Kapag meron ka neto, ito po yung isang halaman na considered lucky feng shui house plant. Considered din po siya as money maker, Vastu at feng shui house plant. Ito po yung tinatawag na Ledeboria socialis or mas kilala po sa tawag na forever rich plant. Napakaganda ng kanyang tubo at isa rin po sa mga dahilan kung bakit patuloy ako sa pagpaparami dahil madali po silang paramihin at take note, short background information sa mismong maliit na dahon neto ay ito po ang tutulong sa atin para po makapag-produce ng panibagong halaman na silver squills or yung forever rich plant. Yes po, nagulat po kayo. Hindi rin po ako makapaniwala na sa pamamagitan po ng isang payak or simpleng dahon ay ito na pong tutulong sa atin para po mabago pong takbo ng ating buhay. Dahil simula po nung nagkaroon ako neto at pinarami ko po siya at pinopagate, ay hindi po ako makapaniwala sa napakaraming blessing na dulot at bigay ng halaman na ito. Also, in order for this plant to give you more abundance, prosperity, good luck, good fortune, also this plant is serving as joy and happiness and also represents tranquility, serenity, peace at healing. Ay maglalaan po tayo ng sapat na oras para po makitaan siya ng paglago, pagganda. And also, ang kanyang mga batik-batik na mga marka sa mismong kanyang foliage or dahon, ito po ang sumisimbolo ng kasaganahan ng buhay dahil ito po ang nagrerepresenta ng mga coins or salapi or ginto. Yes po. Then ang kanyang malalapad na dahon din po, ito po ang tutulong sa atin para po ito po ang nagsisilbing bridge or tulay po para po agarang masolusyonan kung anumang problema ang meron tayo sa kasalukuyan, at ang halaman na ito ang nagsisilbing shield protection sa ating buhay, sa ating pamilya dahil sila po ang nag-aalis. This is very responsible in terms of purifying those negative energies, negative chi, not so healthy vibrations na possible na siyang nagiging dahilan, na possible reason or cause ng pagtatalo ng miyembro ng ating pamilya. At kapag meron ka nito, ito po ang tutulong para matanggal na ng lubusan ang mga senyales ng hindi pagkakaunawaan sa ating pamilya at yung kamalasan ay talagang mapuksa at mawakasan. And then dito, kapag napamulaklak mo daw siya, ito po ang sumisimbolo ng may panibagong blessing na siyang makapagpapabago ng ating buhay, may agarang solusyon, or ito po ang magsusurpresa sa atin kung anong possible na kaswertihan ang dulot ng ganitong halaman. Ang kanyang dahon po is ganito po, kulay white na kumpol-kumpol sa mismong dulo ng kanyang pinakatangkay ng bulaklak na ito. I-focus po natin. Ayan. Napakaganda po, di ba? So I'm planning to repot this in a large container. Inaantay ko lamang po yung aking pinurchase or binili na mga planters. I'm planning to change all of the containers into a white color dahil yun po ang sumisimbolo ng kapayakan, ng kapurihan at yung pagiging simple ng buhay po. Isa rin po sa mga dapat nating i-consider ang paglalagay nito. Location niya is doon sa filtered indirect sunlight dahil although they can tolerate naman po short history, ang mga ganitong Ledeboria socialis po ay native po sa deserts ng Africa. Bagamat
Bagamat para sa akin po, ang labis na init kapag kanyang nakuha ay hindi nagiging maganda dahil yun po ang nagbibigay daan po para magkaroon siya ng mga puting marka mismo sa dahon po. Kapag labis po ang kanyang temperature na nakuha ay base na rin po sa aking experience, I'm speaking based on my experience, ay nakakaroon po siya ng tinatawag na sunburning. Kung ayaw po nating mangyari iyon, might as well na ililim po natin ito. Then, ang kanyang dahon po ang sumisimbolo rin po ng positive flow of energy dahil napatunayan ko na kapag napamulaklak or napamukadkad mo ang halaman na ito ay ito na po ang magbabago. Ito na pong tutulong sa atin para pumabago po ang takbo ng ating buhay dahil sa halaman na ito ay ito po ang tutulong sa atin dahil po sila po ay nag-aalis ng mga pagtatalo, ng mga argumento, yung simpleng pagtatalo, conflict sa ating bahay, ay kapag meron ka neto sa dining table, ito rin pong tutulong sa atin para po madagdagan ang ating kasaganahan sa pagkain. At kapag meron ka neto sa mismong main entrance, sa main door ng inyong bahay, ito po magsisilbing shield or protection sa evil eye. Yung mga taong gustong gumawa ng hindi maganda, sila pong tutulong para pumawakasan na iyon at hindi po matuloy at hindi po siya pupunta kung anong mga sumpa, kulam, daot or palipad hangin at barang po ang gustong gawin ng ating mga taong inggit po sa atin ay hindi na po mangyayari dahil meron na po tayong protection or shield na siyang napaka proven effective at responsible din po ito sa paghaltak. Kung dati po matumal ang mga blessing na siyang pinapangarap po natin, may mga matumal na mga biyaya na gusto nating pumasok, ay kailangan lamang po tayo maglagay ng mga halaman na siyang tutulong po para po mabali ang mga hindi magandang kapalaran na ating nararanasan. At isa po ang halaman na ito sa siyang pinaka-epektibo. At base na rin po sa aking experience, simula din po nung nagkaroon ako ng ganitong halaman ay hindi po ako makapaniwala sa napakaraming taglay na benepisyo sa aming kalusugan, sa aming mental health, sa aming finances, at hindi po talaga nababali or nauubusan kami ng salapi or kapag may mga emergency ay meron po kaming nakukuha. At disclaimer lamang po, ang ganitong halaman po ay sila po ang nagsisilbing protection, guide, at hindi ko po sinasabi na ang mga halaman po ang siyang tutulong sa atin para po agarang masolusyonan ang mga bagay-bagay sa pera. Kumbaga sila lamang po ang nagsisilbing taga-alis ng mga daot at hindi magandang dulot ng ating pamilya, yung mga pagtatalo, yung mga tinatawag nating not so healthy vibrations ay kanyang tinatanggal at kino-convert po nila iyon sa napakagandang flow of energies na siyang magsisilbing daan para dahil po kapag natanggal na po yung mga hindi magandang vibrations, energies sa ating buhay at kapag naranasan natin ang equilibrium of life ay ito na po ang tutulong. Unti-unti po nating mararanasan na ang mga blessing po na matumal ay unti-unting pumapasok po sa ating bahay. Then, ang halaman na ito ay considered din po as money maker at saan pa dapat natin siya ilagay. Meron din po dapat kayo neto sa inyong negosyo para po ito po ang maghaltak ng mga finances, mga financial stability, customer services, para po marami po tayong kita sa ating negosyo or hanap buhay. Then meron din po ako neto sa aming kwarto para po ito po makapag-promote ng mabilisang energy na siyang tutulong para po ma-achieve po natin ang masarap na pagtulog para po sa next morning, para sa isang kinabukasan po or sa susunod na bukas po ay ma-achieve po natin at magampanan po natin ang ating trabaho ng maganda at kaaya-aya. Ang halaman na ito guys is wag na wag nyo siyang didiligan dahil po labis na dilig or tubig kapag kanyang naranasan or nakuha ay ito na po ang isa rin po sa mga possible worst case scenario is magkakaroon po siya ng root rotting, mabilis ang pagkabulok ng ugat
At kapag namatayan po tayo ng mga lucky feng shui house plant ay yun po ang sumisimbolo ng hindi magandang kapalaran or oportunidad sa ating buhay. Maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal at suporta. Ingat po tayong lahat. And napakaganda po, 'di ba? Lucky charm din po ang halaman na ito.